Iba-iba man tayo ng nagugustuhan at kinahihiligan, pero isa lang ang inaasam ng bawat isa, ang magkaroon ng isang sasakyan na mapagkakatiwalaan at mapapakinabangan sa mahabang panahon. Gaya na lamang ng isang bagong update na modelo ngayon na tatalakayin natin mula sa kilalang brand dito sa bansa. Wala pa man noon, simula ng una itong inilabas sa Philippine market ay tinutukan na ng marami ang pagbabago sa external na disenyo nito at mga katangian maging sa performance na dinadala nito. Nagkaroon man ng mga issue sa mga nakarang taong nakalipas, pero hindi pa rin nawawala ang tatak ng Japanese automaker na nangunguna sa bansa upang maging isang literal na SUV car na magagamit ng mga tao sa pang-araw-araw. Pagmamalaki sa kahit saan dahil sa tatag ng makina at maaasahan ang takbuhan kahit pa sa mahabang katawan. Yang iisa-isayin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati ng notification bell para naman mag-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Noong nakarang taon ay kinilala bilang isa sa pinakamabiling mid-size SUV car dito sa bansa ang Montero Sport. Isa sa mga nangungunang sasakyan sa taunang listahan ng pinakamabentang kotse dito sa bansa na nagdadala ng pagiging praktikal na klase, napakasulit ng quality assurance, fuel efficient at high perform. Isang SUV car na may pagmamalaki mo sa iba pang mga brand competitor. Dahil bukod sa matibay na klase, makakabili ka nito sa pinakamurang halaga na 1,568,000 pesos lamang. Ang modelong ito ay nagmula sa Japanese brand automaker kaya subukang bawat nilalaman. Kahit saan mo man isabak ay talagang mapagkakatiwalaan. Gaya ng off-road ride, city ride, long ride at racing ang Montero Sport ay hindi magpapauli sa bagay na yan. Lalo pat kamakailan lang ay inilabas ng pinakabagong update ng modelong ito, ang 2025 model Montero Sport, na nasa Pilipinas na ngayon. Sa unang tingin, wala kang masyadong mapapansin na pagbabago pagdating sa external na disenyo nito, kaibigan. Aliban sa mga bagong gulong na may bagong alloy wheel max, bagong front radiator grille at under bumper grille, ay mas lumabas ang pagiging sopistikado at sporty looking na disenyo nito sa bagong pag-re-update ngayon. Itong bagong Montero Sport 2025 model ay meron ding 4 na klase ng variant na pagpipilian ngayon. Mula sa standard variant na tinatawag na GLX 2-wheel drive manual transmission, ang GLS 2-wheel drive automatic transmission at ang Black Series 2-wheel drive automatic transmission at ang pinaka-top variant na Black Series 4-wheel drive automatic transmission. Itong nasa video natin ngayon mga kaibigan ay ang GLS variant nito, 2-wheel drive automatic transmission. At mula dito sa harapan, makikita pa rin ang signature na disenyo nito na front fascia. May bagong itsura nga lang ang grille radiator dito, pero ganun pa rin naman ang ilang pang mga detalye nito. Ang mga ilaw nitong modelo ay naka full LED type na, gaya ng mga headlamp. Naka LED type na rin ang daytime running light at naka-LED type na din ang fog lamp. Maging ang rear combination lamp nito ay mga naka-LED type na rin. Meron itong reflectorized sa likuran for additional visibility at meron din itong built-in shark fin antenna. Sa bawat magkabilang gilid ay nilagyan ito ng mahahabang side step board para sa madaling access ng pagsakay. Pagdating sa mga gulong, hindi ko alam kung ang iba sa atin ay nagagandahan sa disenyo nito ngayon. Para kasi itong ordinary or old stock na disenyo ng alloy wheel max. Pero magandang klase naman ng gulong nito. Dunlop brand ang inilagay dito na may kabuuang sukat na 265 by 60R18. Kitang-kita rin sa ilalim nito ang malaking front brake disc nito na naka-ventilated disc type. Ang ventilated disc type na klase ng brake ay malakas ang kapit. Malaki ang may tutulong nito lalo na sa mga emergency braking. Samantalang ang rear brake naman nito ay naka-ordinary disc type lamang na klase. Dating naman sa suspensions, malalaking coil spring with shock absorber, naka-double wishbone na klase ng suspensions ang inilagay dito sa front. Habang ang rear suspensions nito ay naka-multi-link suspensions with coil spring at stabilizer bar. Yan naman isa sa magandang bagay dito sa Montero Sport ay napaka-durable gamitin kahit saan man klase ng kalsada, pa-off-road man o yung malulupak. At pagdating naman sa makina, itong Mitsubishi Montero Sport 2025 model ay nilagyan ng 2.4 liter diesel engine with Maybach. Ang Maybach sa engine na inilagay ng brand sa modelong ito ay nakatutulong para mabawasan ang dami ng gasolinang nakukonsumo nito sa bawat pag-andar. Meron din itong turbocharge sa makina na nagpapalakas naman ang arangkada nito. Kaya kahit naka 2.4 liter lang ang makina nito,
na mas mababa sa ilang mga brand competitor, ay kahit papano'y may kalakasan na rin ang arangkada nito. Mas lumalakas palalo ang hatak. Kaya naman pagdating sa actual na performance, ang Montero Sport ay marami nang napatunayan sa kahit anong biyahe man. Naka 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at naka Euro 4 compliance na rin. Kaya hindi lang matipid, malakas, ito rin ay eco-friendly. Kahit na naka-diesel ang engine, ay malinis na rin ang usok nito na lumalabas sa tambutso. Pagdating naman sa transmission, itong Mitsubishi Montero Sport ay naka-automatic at may 8-speed na variable gear shifting. Maliban sa GLX variant nito, na naka-manual transmission at may 6-speed gear shifting lamang. Pagdating sa performance, ito ay nakagagawa ng maximum output na 179 horsepower at 430 Nm ng torque. Ang pinakamabilis na tinakbo nito ay umaabot ng 175 to 180 km/h. Itong Mitsubishi Montero Sport GLS variant ay may automatic liftgate opening na rin, na kung saan itataas mo lamang ang paa mo dito sa may bandang puwetan ay automatic nang tataas ang tailgate nito. Meron itong mga bumper reflector na bagong disenyo at mga rear bumper sensor sa likuran na makikita. Pagdating sa interior, ang mga upuan nito ay naka-leather seat cover na rin. Sa third row seats, meron pang 2 tao ang upuan, pero ang iba pinagkakasya ang 3 katao dito, depende sa laki. Meron itong sariling headrest, mga seat belt, di-adjustable at foldable na rin. At sa second row seats, meron naman itong hanggang sa 3 tao ang capacity at may center armrest na rin dito. Meron din itong kasamang mga seat belt para sa safety at nilagyan na rin ito ng mga outlet para sa USB port at sa saksakan ng charger. Napaka-convenient nito kasi hindi nyo na kailangan pang mag-unahan para makapag-charge ng gadget. At dito sa second row seats, medyo maluwag ang legroom compartment kaya napaka-komportable. Kung talagang pipilitin ay kayang-kayang upuan ito ng hanggang sa 4 na tao. Meron itong center console pocket na kung saan pwede ka rin maglagay ng ibang gamit. May kasamang divider para sa maliliit na gamit at sa ilalim ang medyo maluwag pang storage space nito na base sa estimate ko ay may sukat na 9 to 10 liters. Meron itong kasamang 2 bottle and cup holder, maliit na kwadradong bulsa na pwedeng gawing coin purse at meron din itong mga side pocket na makikita sa bawat pintuan na pwede ring paglagyan ng iba pang gamit. At pagdating sa driver seats, meron itong 2 komportableng upuan na may seat height adjustable at foldable. Napaka-accessible ng manubela nito at napakaraming switch control para sa mga audio, sounds, music player, phone connectivity, voice command at marami pang iba. Bagong-bago na rin ang disenyo nito. Naka-power steering, adjustable ang steering column at naka-tilt and telescopic. Nakakonekta ito sa steering gear type na rack and pinion, kaya mas mamimaintain ang magandang control ng maneuver kahit pa biglang may daan sa malulubak ay hindi basta-bastang magwiwiggle. Maraming mga control switch pa ang makikita sa bawat gilid nito. At narito na rin sa kabila ang push start button nito, nakatabi lamang ng side mirror switch. Power window na rin itong Montero Sport sa front and rear at may kasamang instrument meter panel gauge na combination ng analog at digital display sa may center. Bukod pa dyan, I think may kasama na rin itong wireless charging pad na kung saan nilalagay mo na lamang ang gadget mo dito at magcha-charge na. Meron din itong kasamang USB 4 charging, accessories power outlet at HDMI port. Ito ay magagamit mo lalo na kung may mga gusto kang i-connect na gadget na gusto mo makita sa mismong screen ng infotainment system nito. Narito na rin sa ibaba ang aircon switch. Meron na rin itong auto climate control system na kasama. At pagkatapos nyan, meron itong malaking TV screen na may kabuuang sukat na 8 inches na may connection sa Apple CarPlay at Android Auto. Sinamahan pa ito ng Bluetooth connectivity, mga speakers sa front and rear na may 6 na kabuuang bilang. Bukod pa dyan, itong passenger seat ay mayroong glove box compartment na pwedeng paglagyan ng ibang gamit, mahalagang papeles at mga documents. Meron din itong vanity mirror, sunshade visor at marami pang iba. Ang Mitsubishi Montero Sport 2025 model ay may fuel tank capacity na 68 liters. Meron itong mas matipid na fuel consumption ngayon na 14 to 16 km per liter. Meron din itong sterilized air con blower na tinatawag namang Nano X technology, na kung saan ay naglilinis naman ng mga hangin na pumapasok sa loob nitong sasakyan. Kaya nitong alisin ang anumang virus, pati na rin ang bad odor o malalansang amoy sa loob nito. Marirefresh ang hangin at gaganda ang amoy. Bukod pa dyan ang ilan pang mga safety features na idinagdag din sa bagong modelong ito
ay siguradong nagugustuhan mo din dahil pinalawak ang pangkaligtasan at pangsiguridad nito. Nilagyan ito ng bagong safety sense ng Mitsubishi na tinatawag na Diamond Sense. Kalakip nito ang all-rounded safety measure ng sasakyan nito. Para nang sa ganun, kahit anong biyahe, kalsada man o umuulan na panahon ay makakampante tayong gamitin itong bagong modelo ng Mitsubishi Montero Sport Elite. Ang ilan sa mga sistemang inilagay dito ay bagong side mirror na nakalagay ang blind spot monitoring system sensor nito. Dahil dito ay makakaiwas tayo sa pagbangga ng mga sasakyan biglang sumisingit kaya ng mga motorsiklo, bisikleta at ibang mga vehicle pa. Meron din itong lane change assistance system na sumusuporta naman sa tuwing sa oras na tayo ay magpapalit-palit ng linya o direksyon. Dahil dito ay hindi tayo makakasagi o makakabangga ng mga kasabay natin sa highway. Sinamahan din ito ng forward collision warning system na nagpapataas ng safety measure at upang mabawasan na rin ang anumang magaganap na banggaan sa sistemang ito. Meron din itong bagong Montero Sport Elite na mas pinagandang rear cross traffic alert system na meron na rin sa dati, na magagamit naman sa mga pagpapatras lalo na kung galing sa pagpapark itong sasakyan. Dahil dito kung sakaling may darating na sasakyan sa likuran habang tayo ay nagpapatras, kusa itong hihinto once na ma-detect na paparating na ang ibang sasakyan sa likod nito. Kahit hindi natin ito nakikita, may iwasan maatrasan o mabangga nito ang mga pasahero o sasakyan sa likuran. Meron din itong bagong safety features na tinatawag namang ultrasonic misacceleration mitigation system. Ang function naman ng sistemang ito, once na natapakan natin ng hindi sinasadya ang accelerator pedal, ay hindi basta-bastang gaganang makina o kaya naman ay biglang titigil din. Dahil dito ay magiging ligtas din tayo lalo na kung aksidenteng natapakan natin ang accelerator pedal nito. Bukod pa dyan, narito pa rin ang ilang mga particular safety features nitong modelo kaya ng hill start assist control system at downhill assist na mapapakinabangan naman natin lalo na sa mga paahon o kaya pababang kalsada. Nililimitahan nito ang bilis ng sasakyan lalo na sa pababang kalsada. Meron din itong engine check warning system, sign na lumalabas sa oras na nagkakaproblema ang makina nito. Dahil naman dito ay madadala kagad natin o mamomonitor ang kalagayan ng makina nitong sasakyan at madadala sa pinakamalapit na service center. Nilagyan din ito ng mga parking sensors sa harap at likod na may mga kasama ring camera sa front and rear for parking assistant at isang 360 camera view para naman makita din natin ng maigi ang buong sasakyan sa loob ng monitor screen. Meron itong day and night rear view mirror, child safety lock, ISO fixed child mounts na para naman sa mga kasama nating bata. Hindi rin nawawala ang crash sensor dito, ang front and side impact beams, mga airbag at seatbelt sa kada upuan. Sinamahan pa ito ng ABS o anti-lock braking system kasamang electronic brake distributor nito at isang brake assist na suporta naman sa maayos na pagpipreno. Nilagyan din ito ng magagandang suspensions kabilang ang mga naka-ventilated disc type na mga brake disc para hindi basta-bastang nag-iinit ang mga brakes at mas maging makapit palalo. Meron itong front suspension na tinatawag na double wishbone at rear suspension na multi-link. Magaling itong lumaro sa malulubak at magpa-bounce-bounce sa may mga humps. Ang steering wheel naman na inilagay dito ay sadyang may kabigatan din. Hindi ka pa sanay, pero kapag katagalan, lalo na kung mabilis ang takbo mo, ay napakagaang na lamang nitong imaniobra. Naka-power steering type at rack and pinion para hindi nagwiwigil ang mga gulong at balanse pa rin kahit maidaan sa malulubak na kalsada. Adjustable din ang steering column nito at naka-tilt and telescopic naman na klase. May kabuuang sukat ang gulong nitong Montero Sport Elite na 265 by 60 R18. Pwedeng palakihan ng hanggang sa R20 kung tutusin. Naka-tubeless at alloy mags na rin ito. Meron din itong infotainment system na mas pinalaki ng kaunti. Siguro nasa 9 inch na ito. At may kasama pa ring Apple CarPlay at Android Auto.
Nilagyan pa rin ito ng 6 na pirasong speaker sa front and rear na mga pintuan at sa likurang bahagi ng mga upuan. May kasamang FM and AM radio, navigation, USB and auxiliary input, the touchscreen ang monitor nito at may voice control system na rin. Maganda ang audio sounds dahil sa napaka-premium ng mga speaker nito. May mga USB din ito for charging ng mga cellphone na nalobat na at may kasama na ring Bluetooth connectivity sa access. Ang bagong Mitsubishi Montero Sport Elite 2024 model ay nilagyan din ng mga security features para maiwasan ang pangamba sa mga magtatangka dito, lalo na kapag wala tayong sariling parkingan o magandang parkingan sa bahay o hindi naman safe sa parking. Meron itong central locking, power door lock, engine immobilizer system at may kasama ring anti-theft device system at anti-theft alarm. Ang dimension o kabuuang sukat nito ay hindi nalalayo sa previous model na narito sa bansa. Meron nitong haba na 4,825mm at taas na 1,835mm. May lapad din ito na 1,815mm at bigat na 2,710kg. Ang ground clearance size nito ay nasa 218mm. May 5 pintuan at 7 upuan. Bagong Mitsubishi Montero Sport 2025 model ay tiyak na mas magugustuhan mo. Kaya naman kung nagpaplano ka pa lamang bumili ngayon ng mas maganda na rin, na sigurado ka na sa bibilhin mo bago ka maglabas ng pera, ito ang isa sa maire-recommend ko sa iyong 7-seater car SUV na narito na sa Pilipinas ngayon. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito mula sa pinakamababang variant na may presyo na 1,568,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant nito na nagkakahalaga naman ng 2,502,000 pesos. Inilabas na sa Philippine market ang pinakabagong update ng isa sa pinakasikat na 7-seater SUV car dito sa bansa, ang Montero Sport 2025 model. Isa ito sa pinakahinihintay ng marami na pagbabago sa isang maaasahang midsize sa loob at labas ng kalsada. Ang bagong modelo ay naglalaman ng makabagong katangian gaya ng makabagong pangkaligtasan at pangseguridad. Kasama ang makabagong antas ng makina, improved reliabilities at mas naging maaasahan. Unang-una sa external na bahagi ng front face nito, makikita kaagad ang na-redesign na radiator grille. May konsepto na tinatawag na robust and sporty design. Mas lumakas ang appearance, naging matatag ang pormahan at mas naging sopistikado. Para tuloy itong isang ganap na off-roader na ngayon. Mula sa dating disenyo na parang maamo, ngayon ay naging matapang. Pero hindi pa rin nawawala ang dynamic front fascia na signature design nito. Mas in-upgrade nga lang ngayon. Dinadala rin ng bagong itsura ng malaking butas ng undergrill na honeycomb design na kung saan makatutulong din sa cooling system ng makina, lalo na kapag tumatakbo ito ng mas mabilis. At ang dalawang boomerang shape o chrome C accent sa magkabilaang gilid, kasama ang dalawang malakas na mga headlamp nito. Naka-HID bulb na ito para sa top of the line model na nilagyan ng mga maaasahang klase ng bulb. Mas maliwanag kumpara sa mga standard na klase at sumusunod sa galaw ng sasakyan, lalo na sa mga pakurbadang kalsada. Naka-LED type na klase ito kasama ang daytime running light nito na nagbibigay din ng mas magandang visibility sa gabi, at ang additional lighting system sa ibaba na kung saan dito naman nakalocate ang mga clearance parking at ang mga turn signal light. Pagdating sa side profile, pareho lamang ang disenyo ng previous model dito sa bagong modelo pagdating sa panggilid na bahagi nito. Kasama ang mahabang side step board panel. Ngunit pagdating sa gulong, ibang-iba na ang disenyo ng mags nito. Sa ibang feedback, parang naging pipitsugin daw ang itsura nito at parang naging mahinang klase ang pagkakadesign nito. Pero para sa akin mga kaibigan, ito ay perpekto lamang para sa bagong itsura nito ngayon. Kasi para siyang LEC o profiler, mas nabuboost nito ang dating ng bagong modelo, lalo na sa bago nitong performance na mas pinalakas na raw sa dati. Yun ay opinion ko lang naman. Ang kabuang sukat pa rin ng gulong nito gaya ng dati ay may kabuang size na 265 by 60R18 at naka-radial tubeless.
Pagdating naman sa rear portion, ang teardrop design combination tail lamp, mga stop lamp ay naroon pa rin. So matotal walang masyadong nabago sa tail portion. Kasama ang mga reflector, rear spoiler, automatic ding nagbubukas ang tailgate nito kapag itataas mo ang paa mo at itatapat sa ilalim nito. Kaya mas madali na ang access at hindi ka mahihirapan, lalo na kung may mga bit-bit ka na hindi mo pwedeng ilapag para mabuksan lamang ang pintuan. Tapos na tayo sa external. Sa bagong interior concept design naman tayo, ay mas pinaunlad din ang kaginhawaan o comfort para daw maranasan ng mga pasahero, driver at lahat ng occupants ang bagong level ng pagiging komportable nitong bagong Mitsubishi Montero Sport. Gamit ang maluwang na interior base, inakma sa iyong mga pangangailangan. Ang top-of-the-line Montero Sport 2025 variant model ay nilagyan ng bagong kulay brown na leather seat cover na may heat guard na kung saan kahit matamaan at mababad sa sikat ng araw, hindi pa rin masakit sa balat kapag inupuan kasi hindi nag-iinit. At kasama ang bagong center console, gear shift panel na may bagong design, stitches ng brown cover. Ang multifunctional na steering wheel o manubela nito ay may bagong disenyo na rin. Ito ay may 3 spoke leather wrap at gaya ng dati ay mas accessible. Kasi narito na lahat ng control na hinahanap mo. Control ng audio, phone connectivity, headlamps, wiper, cruise control, driving mode at ang iba pang mga features. Makikita naman sa likod ng manubela sa harap ng driver ang bagong colored LCD display meter panel gauge. Para na itong naging monitor screen sa klase na nagbibigay ng mahalagang impormasyon ng sasakyan, kabilang ang data ng speed, milyahe, orasan, mga notification at marami pa. Meron din ang user-friendly na interface nito ng matataas na kalidad ng mga graphics para lubos na mas maunawaan ang mga function at ibig ipahiwatig ng mga lumalabas na sign at mga notifikasyon sa meter panel gauge nito. Gaya ng driving mode system nito na malinaw na lumalabas dito. At pagdating naman sa infotainment system, sa Thailand may bagong size ito na 10 inches size display screen. Not sure kung itong dumating sa Philippine market ay ganun din o nag-stick na sa 8 inches size display. Pero bagamat ganun, nilagyan pa rin naman ito ng mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Para sa Apple CarPlay, kapag nakonect mo ang iPhone mo dito, magkakaroon ka ng smart access sa Apple Music, Apple Maps, Messages at ang voice command. Ganon din sa mga Android Auto na magkakaroon din ng voice command kapag na-connect. Parang focus mo lalo na kapag nagdadrive ka ay sa kalsada lang. Less hassle na rin dahil magsasalita ka na lang para pagganahin ng isang sistema. Isa pa sa pagiging komportable nitong bagong Mitsubishi Montero Sport ay pagkakaroon din ito ng bagong aircon system at mga aircon blower na sinamaan ng Nano X technology na kung saan meron itong climate control system na nagge-generate ng hydroxyl radicals, isang chemical na pumapatay at nag-aalis ng anumang virus o masamang amoy na sumasama sa hangin papasok ng sasakyan. Ang kagandahan nito, lalo na kung may mga nauusong virus ay ligtas itong masasakyan kahit ng mga bata, sanggol at may mga kapansanan. Sinamahan na rin itong bagong Montero Sport ng sunroof o moonroof, isang bintana sa taas ng bubong na kung saan pwede mo na ring malanghap ang sariwang hangin lalo na kung bumabiyahe ka o bumababay ka sa probinsyang kalsada. At makakatipid ka pa ng power sa aircon system. Ang Mitsubishi Montero Sport 2025 model ay mayroon ngayong 4 na klase din ng variant na pagpipilian. Ang dating Montero Sport GT na ngayon ay kilala na sa tawag na Black Series ay nagkaroon din ng 2 klase. Ang Montero Sport 2-wheel drive Black Series automatic transmission at ang 4-wheel drive Black Series automatic transmission. Habang ang 2 klase pa ng Montero Sport 2024 model ay ang GLS at GLX variant. Ang GLX variant o pinaka-low variant nito ay may 2 klaseng pagpipilian din, isang naka-manual at isang naka-automatic. Ang lahat ng mga variant ay may pagkakapareho lang ng disenyo, maliban sa color combination.
dahil makikita mo kagad ang pagiging unique ng top variant sa pagkakaroon ng full blackout color front radiator grille, full blackout din na roof panel, at full black din na mga mags sa gulong. Kaya naman tinatawag itong Black Series. Pagdating sa engine specs, ang bagong Montero Sport 2025 model ay pinapagana pa rin ng subok ng makina na 2.4 liter 4-in-1.5 Maybach diesel engine na naka 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at naka turbocharge na gumagawa ng maximum output na 179 horsepower at 430 Nm ng torque. Meron itong manual at automatic na transmission type, depende sa variant na pipiliin mo. Ang automatic na transmission ay merong 8 speed variable gear shifting, habang ang manual transmission nito ay may 6 na speed gear shift lamang. Kung mas prepared mo ang hanggang sa 8 speed, yung hindi ka talaga bibitinin, ang automatic type nito ang maire-recommend ko sa'yo, na gumagawa ng bilis ng hanggang sa 175 to 185 km per hour. Ang maximum speed ay nakadepende pa rin sa magmamaneho at sa klase ng kalsadang dadaanan. Meron itong fuel tank capacity na 68 liters at kumukonsumo ng 13 km per liter sa city ride, habang 16 km per liter naman para sa highway o yung maluluwag na kalsada na pwede tayong magbilis ng takbo. Mas tumipid din daw ito sa dati ng 1 litro. Pagdating naman sa safety, sa tagal ng namamayagpag ng SUV car na ito, isa pa rin sa mga pinagbubuti ng brand ang pangkaligtasan at pangsiguridad nito. Gaya ng inilagay sa bagong Montero Sport ngayon na mga bagong features para sa safety at security. Unang-una dito ay ang multi-around monitor. Ito ang camera na kung saan makikita mo ang buong paligid nitong sasakyan habang nasa loob ka. Kilala ito sa tawag na 360 camera. Well, actually, meron na rin naman ganitong features sa previous model at inilagay rin sa bagong modelo. Nakikita ng multi-around monitor ang palibot mula sa bawat anggulo. Nagbibigay ka panatagan sa pagmamaneho, lalo na kung maidadrive mo ito sa mga masisikip na kalsada. Meron itong isang bagong features pa na tinatawag na Ultrasonic Misacceleration Mitigation System o UMS, na pansamantalang kinakat nito o pinapabagal ang takbo ng makina, lalo na kapag aksidenteng natapakan lang ang accelerator pedal o hindi sinasadyang matapakan. Meron din itong rear cross traffic alert system. Inaalertuhan ka ng sistemang ito sa pamamagitan ng isang signal babala sa side mirror kapag may nakita itong gumagalaw na bagay sa likod ng kotse, habang umaatras o di naman kaya may biglang dumarating na sasakyan sa likod mo para hindi mo masagasaan paatras. At meron pang isa na tinatawag naman na blind spot warning system. Mas na-enhance ang safety nito sa oras na nagpapalipat-lipat ng lane o linya sa kalsada na kadalasan makikita sa highway. Ang sistemang ito ay nag-a-activate ng signal o babala sa side view mirror kapag may nakitang sasakyan sa iyong blind spot sa loob ng 70 meter sa likod mo sa katabing lane. Para nang sa ganun, kung gusto mo man mag-overtaking ay ligtas ka pa rin makakapagpalit-palit ng direksyon. Meron din itong forward collision mitigation system. Itong sistema ay nilagyan ng sensor o radar na nakakabit sa harapan ng sasakyan para matrack ang biglaang mga tumatawid na pedestrian at biglang mga humihinto na sasakyan. Para maabisuhan ay nagsisend ito ng alert sa driver at kusang nagbabawas ng bilis o automatic din nag-a-apply ng emergency braking para hindi tuluyang mabangga ang pedestrian o ang sasakyan na humihinto ng biglaan. Sinamahan pa ito ng Active Stability at Traction Control System o tinatawag na ASTC. Inimprove ng features na ito ang stability ng sasakyan na kung saan gumagamit ng onboard sensor para makita ang galaw ng sasakyan at tutulong na rin sa maayos na pagkontrol ng mga gulong nito, lalo na kung maidadaan mo ito sa malulubak, mababato, matutubig o di naman kaya magamit mo ito na may malakas na klase ng ulan, ay safe na safe ka pa rin makakapagmaneho nito.
At ang panghuli na inilagay din sa bagong Montero Sport 2025 model ay ang tinatawag na Adaptive Cruise Control System o ACC. Ang Adaptive Cruise Control ay gumagamit ng built-in radar o sensor para ma-maintain ang layo ng distansya sa sasakyan na nasa unahan mo, para mabawasan ang stress sa pagmamaneuver lalo na sa mga matatraffic na lugar, at para mas maging komportable na rin kahit papano. Kasi ang sistemang ito, once na maset mo na, kusa na itong aandar, susunod sa galaw ng sasakyan na nasa unahan kahit pa hindi ka nakatapak sa accelerator pedal o gasolina nito, ay gagalaw pa rin ito once na gumalaw na rin ang sasakyan na nasa unahan. Kaya hassle-free ka na dito. Ganyan ang nagagawa ng Adaptive Cruise Control System nito. At ang iba pang mga safety features mga kaibigan, kagaya pa rin naman ng previous model na nilagyan pa rin ng anti-lock braking system, electronic brake force distributor at brake assist na sumusuporta para mas gumanda ang kapit ng braking system o di naman kaya ligtas kang makapagpreno. Kasama ang ilan pang mga safety measure gaya ng mga airbags, seat belt, engine check warning, mga parking sensor at mga camera. At meron din itong crash sensor. Kasama rin dito ang vehicle stability control system at marami pang iba. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng matitibay na klase ng mga suspensions na naka-double wishbone sa front suspension na may kasamang shock and coil spring at multi-link suspension naman para sa rear suspension. Kasama ang makakapit na braking system na naka-ventilated disc type sa front at ordinary disc naman para sa rear. Meron itong 6 na speaker para sa audio sounds at mga connectivity. Kasama rin sa bagong Montero Sport ang wireless charging system na bagong features ngayon. At ilang pang mga USB port socket na pwedeng pag-chargean ng gadget. At kasama rin ang accessories power outlet na kung saan pwede mong paglagyan ng saksakan ng mga appliances. Maraming bulsa na makikita dito mula sa harap at likod, kasama ang mga console pocket nito at ang mga bottle and cup holder na lagayan ng mga inumin.